Aquarius, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Keep in mind na this is general and also collective reading lamang. Kung hindi po kayo makaresonate dito, try nyo pong panoorin yung inyong other sign, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kasi pwedeng mas dun kayo mas makakuha ng mas maraming information. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Tiaras Bracelet, nakikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tingnan natin kung ano ba yung current financial status mo, Aquarius. We have 4 of Pentacles. So, maganda yung maganda yung current financial status mo. Ayan, no. Kaya lang, may pag-iingat kasi na pinapakita rito. So, marami sa inyo, nag-iingat kayo pagdating sa inyong kaperahan. Meron din, marami dito na, marami kayong pinagkakakitaan. Or, looks like you're sobrang busy pagdating sa pagkita. Parang ito yung focus ninyo talaga ngayon. Siguro this year, talaga yung focus nyo, magkaroon ng mas maraming pera, mas madagdagan yung ipon ninyo, mas makapagpundar. So, pinapakita naman dito, maganda ang iyong financial status ngayon. Pero, tignan pa rin natin yan, okay? Kuha pa tayo ng clarify natin yan. Clarify natin yung 4 of Pentacles, Spirit Guide. We have Knight of Pentacles. Diba, sinasabi ko nga sa'yo na masyado kang focus pagdating sa kaperahan mo. Looks like yung iba parang, alam mo yung hindi mo na mag-grab or puno na yung kamay mo, puno na yung sked mo. Pero, ayan o, looking ka pa rin for something. Looking ka pa rin kung paano kikita, paano palaguin yung pera mo. So, masasabi ko lang dito, Aquarius, marami sa inyo is, sabihin natin, mukhang pera, ganyan. In a positive way yan ha. Hindi yan yung negative way. In a positive way. Kasi kayo naman yung kumikita rito. What I mean is, sinisikap mo naman yung pera na yon. Hindi ka naman nanlalamang ng tao. Yun nga lang, more on, pwedeng, ang nakikita ko kasi dito, medyo nakakalimutan ninyo yung health ninyo. Because gustong-gusto nyong kumita. Pwede kasi na may pinag-iipunan talaga kayo rito. Could be, property. Ayan o. Nababalisan na nga yung iba sa inyo. Parang gustong-gusto mo nang makuha yung property na yon, gustong-gusto mo nang mabili kung ano man tong gusto mong bilhin. Kaya, yun, meron dito halos hindi na kayo natutulog. Or, lagi kayong puyat. Puyat na meron naman po kayong pinagkakaabalahan. Hindi dahil, kunwari, nanonood lang kayo ng Netflix, hindi kayo pa chill-chill lang. We have 9 of Swords. Hindi ka na makatulog dun sa gusto mong makuha. Gustong-gusto mo nang ma-achieve yung bagay na yon. So, masasabi talaga natin, marami sa inyo, maganda yung financial status ninyo ngayon. Para tignan natin, ano ba yung blockages? Ano ba yung blockages or sino ba yung hadlang sa kaperahan mo? Sa financial mo? Tignan natin, ano ba yung blockages? Yung sa sarili mo muna. The Hermit. Okay. Ang blockages lang dito pagdating sa kaperahan, siguro pwedeng in a good way to, yung iba naman sa inyo in a negative way to, kasi as blockages nga natin sinosolo mo yung mga meron din ako nakita dito, mayroon kang gini-gatekeep pero yung iba sa inyo, sinosolo nyo po yung mga problema. So, nagiging blockages siya. Kasi sa halip na, sabihin natin, meron ka namang family member or meron ka namang mga family members na makakatulong talaga sa'yo pagdating dito sa mga problema mo, pagdating sa pera, or kung meron kayong, yung family mo mismo, may problema kayo sa pera, diba, kaya ka naman nilang tulungan, pero parang hindi mo inaasa sa kanila, ganun. Ang nangyari nga, pwedeng hindi mo sila, parang sabihin natin, hindi aware yung family mo sa nangyayari dun sa current financial status ninyo. Okay, yung financial status ng family, sabihin natin kung meron man dito, naghihirap yung family ninyo ngayon, may utang, pwedeng hindi yun alam ng mga tao na pwedeng makatulong sa'yo, mga family members mo ba? So, ikaw lahat yung sumasalo. Yun yung nakikita ko dito na blockages. Tingnan naman natin, sino ba yung hadlang sa pag-angat mo, no?
or paglago ng iyong kaperahan. We have the Fool. So, someone ito, no, na pwedeng take for granted ka ng taong to. Pwede nga anak mo to kung meron kang anak Aquarius. Or someone na pwedeng kasama mo rin sa bahay. Medyo malikot yung kamay ng taong to. Hindi ko alam kung meron, kasama mo ba sa bahay yung family mo, or nagre-rent ka ba, ano ba yun, boarding house, yung tipong ganun. Basta parang meron kang kasama dito na malikot yung kamay. Parang madampot niya, ganun. 6 of Cups. Pwedeng kaibigan mo to. Okay, so kung meron ka dito na isang kaibigan na kasama mo pagdating sa bahay, ayan po. Pero more on, pwede rin yung iba sa inyo, anak talaga ito. Ayan. Mas bata po sa inyo kasi yung energy na pinapakita rito. So, yan po. Yan yung isa sa hadlang pagdating sa kaperahan mo. Pwedeng lagi kasing, sabi ko nga, tinitake for granted ka ng taong to, or pwedeng maraming request masyado yung taong to sa'yo. Okay, sino ba yung taong ito na hadlang? Kuha tayo ng 3. Okay, so, ayan, may kalbo dito. Or could be, kung hindi pa siya kalbo, naglalagas yung buhok ng taong to. Sobrang maglagas yung buhok. So, pwedeng ito ay isa sa mga sinasabi niya sa yung problema niya. Uy, ang grabe ng hair fall ko. So, yung tao na yun, nakaka-block yun ng iyong financial. Tingnan natin. Medium skin tone. So, hindi naman kaputian, hindi rin naman kaitiman. So, parang kayo manggi, ganun yung kulay. Or medyo mas maputi sa kayo manggi. Muscular. More on lalaki yung pinapakita rito na energy, no? Na nakaka-block ng iyong finances. For some of you, pwedeng ito po ay karelasyon ninyo, pwedeng asawa ninyo. Baka ang bisyo ng taong to, laging nag-gym. Wala nang ginawa, no? Kung hindi magpamacho. Ganon. Magpalaki ng katawan, magpa-sexy. Yung mga responsibilities niya, pwedeng hindi niya nagagampanan. Ayan po. Sabihin natin, kung ito ay anak mo, so, di ba lagi siyang nasa gym, yung tipo bang mga simpleng gawain sa bahay na hindi na dapat ikaw yung gumagawa kasi kung ikaw nga yung breadwinner dito sa family ninyo, di ba, sa halip na yung oras mo mapunta dun sa pagkakakitaan, pwedeng napupunta dun sa gawaing bahay, yung tipong ganun ba, di ba, simple lang yung atake ng taong to, pero nakaka-block talaga siya, dahil sa halip na kumikita ka na, ayun, naghuhugas ka pa ng pinggan, yung tipong ganun. So, tingnan natin. Okay. Temperance. Ayun nga, lagi kang pinaghihintay ng taong to. Tama, tinatake for granted ka nga ng taong to, Aquarius. Ayan. Kaya siya nakaka-block ng iyong financial. So, tignan naman natin ano ba yung your financial challenges ngayon. Okay, we have strength. Tingnan natin kung ano pa yan. Healing heart. Okay. Broken hearted or may nagtampo sa inyo dito. Baka may hindi kayo napagbigyan. So, nagtatampo. Nagtatampo yung taong to. Okay. Some of you pala, ang financial challenges nyo dito. Okay. Isa pa sa bagal ng inyong pag-unlad is maaawain po yung iba sa inyo, Aquarius. Parang meron lang lumapit sa iyo rito, nagsasacrifice ka. May nanghingi lang sa iyo rito ng something, 'di ba? Gumagawa ka ng paraan para mapagbigyan mo yung tao na yon. So nagiging toxic po ito. Or could be this is a toxic connection, toxic relationship. Your financial strength naman. Okay, ano naman yung financial strength mo? Your financial strength. Meron tayo ditong The Emperor. So, di ba, ano ka talaga dito? Yung iba sa inyo, pwedeng establish na kayo. Pwedeng meron kayong negosyo. Maganda yung career ninyo. So, yan yung mga strength ninyo.
Kasi kaya ninyong, ibig sabihin, kaya ninyong tumayo sa sarili ninyong mga pa. Self-sufficient, marami sa inyo niyan, Aquarius. Hindi kayo umaasa talaga sa ibang tao, katulad nga nitong The Hermit, di ba? Yung sinasarili nyo nga yung mga problems. So, yan, isa yan sa financial strength mo rin, yung kaya mong solusyonan yung mga problems mo. And yung mga sa inyo, ayan, maganda na yung pinalalagyan ninyo. May mga tao lang talaga sa paligid ninyo na pwedeng nagta-take advantage sa inyo. Na yun yung wag ninyo hahayaan talaga. Na i-take advantage kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Hindi porket meron kayo, hindi porket mabait kayo. Ayan. So, tignan natin saan ka ba pa makakakita, no? Sabi nga dito, where will you find abundance daw? Okay, so meron ako na pick up kasi rito, yung iba sa inyo pwedeng nagbabalak kayong mag-abroad. Tignan muna natin. So pumili kayo ha, kung ano ba, dyan ba kayo uunlad sa pag-a-abroad po ninyo. So tignan natin. Pero syempre ha, kailangan pa rin na yung pera ninyo, yung kikitain ninyo is ano nyo yan, iingatan ninyo. Dapat alam nyo kung paano i-manage yung inyong kaperahan. Okay, so pili kayo 1, 2 or 3. Okay, 1, 2 or 3, tignan natin. Sa mga nagbabalak pong mag-abroad dyan. Number 1. Number 2. And number 3, tignan natin. Okay, kung nakapili na po kayo, tignan natin si number 1. So, isa lang yung piliin ninyo ha, kapag kayo ay pipili dito kung kayo ay nagbabalak may ibang bansa. Okay, 10 of Cups, ayan po yung iba sa inyo. Kung kayo pa ay single, aalis kayo ng single, pwedeng doon nyo na rin nga makilala yung taong para sa inyo. Ayan, hindi lang bulsa nyo yung matutuwa, yung mabubusog, pati din po yung puso ninyo. So, ayan, yung mga single dyan, pwedeng dito nyo na rin matagpuan yung true love ninyo. So, yes, dito po kayo uunlad. Ayan, masayang pamilya ang pinapakita rito. So, 'di ba? Sabihin na sa totoo naman talaga, malaki ang impact ng kaperahan sa masayang pamilya. Wala masyadong away. Ayan yung pinapakita rito. At kung magkakaroon ng anak, ayan po, mabibigay talaga yung yung pangangailangan ng mga bata. Check naman natin pagdating sa pumili ng number 2. 2 of Swords. Okay. So, yung iba po sa inyo, maganda rin naman yung pinapakita rito. Actually, decided na nga talaga yung iba sa inyo na kayo ay pupunta ng ibang bansa. For some of you, pwede po na ito ay nalakad nyo na, naghihintay na lang yung iba sa inyo ng kung ano mang papeles pa yung hinihintay ninyo. Pero may mga nalakad na kayo rito. So, ayan po. Yes po, magiging maganda siya kasi nandun talaga yung direct yung ninyo, direct yung approach ninyo, alam nyo yung gusto ninyo. Sa number 3 naman, pumili ng number 3, tignan natin. We have Ace of Pentacles. Yung iba po sa inyo, pag nandyan na daw kayo, kung itutuloy nyo man po ito, puro palabas yung pera ninyo. So, sabi ko nga, diba, nasa sa inyo pa rin yan. Paano nyo ba i-handle yung inyong finances? So, dahil nga Aquarius, ayan, marami dito, iti-take advantage kayo. Alam nyo na, kailangan ninyong maghigpit pagdating sa kaperahan. Yes, maraming magtatampo sa'yo. Maraming kung ano yung sasabihin sa'yo. Pero, ayan, paano mo ba i-handle yan? Magpapadala ka ba sa kanila? Or konting amo lang ba nila sa'yo? Konting request lang, ibibigay mo na kaagad. Doon ka mahihirapan. So, parang nagsasayang ka lang dyan ng mga taon. Kapag ganun yung mangyayari. Kaya dapat you save for yourself first. Yan yung gawin mo. Yan po ang energy na pinapakita rito para sa mga gusto namang magtrabaho abroad. So, tingnan natin kung saan ka pa ba makakahanap ng kaperahan, pagkakakitaan. We have 2 of Wands. Yes, yung iba talaga sa inyo ha. Parang ini-encourage kayo ni universe. Marami sa inyo mag-abroad daw kayo. Ayan. Pero titignan pa natin. More on actions talaga. Pag alis, pag travel talaga ang pinapakita rito sa inyo. Ayan po. Tingnan pa natin. So, kino-confirm talaga ni universe, Kaya yung sa mga meron talaga na desire nyo talaga ay makapunta ng ibang bansa, i-push nyo na yan. Kasi pwedeng this year na, ayan, makuha nyo na talaga yan. Ayan po. Maganda yung pinapakita rito sa inyo.
Hindi ko rin alam kung meron ba dito magte-take kayo ng law. So, okay na okay din daw po yan para sa inyo. Yes, you will gain also kaperahan dyan. Pero syempre, paghihirapan nyo muna yan, hindi ba? I mean, magiging magaling kasi kayo dyan sa forte na yan, sa course nyo na yan, sa industry na papasukin po ninyo. Kaya magiging in demand kayo rito. Or basta, ano ba, agencies or company na ang dami nyong nilalakad dito ng mga papers. Ganyan. So, meron ba dito na sa ano kayo, mga shipping lines? Okay, so pwedeng, ayun, meron kayo yung mga nag-aayos ng mga papers, ng mga schedules, ng mga aalis, ng mga sasampa sa ship, yung mga tipong ganyan. Four of Cups. Kung meron kayong hinihintay dito na kaperahan, actually merong merong waiting, no? Meron kayong paghihintay na gagawin dito kung may hinihintay po kayong pera. Ayan. Some of you naman, kung medyo matagal-tagal na, I don't know, kung 4 weeks, 4 months, or baka 4 years na kayo naghihintay dito, let go nyo na yon. Kung ganun nakatagal ha. Ibig sabihin, pinapaasa na lang kayo nung kung ano man tong hinihintay ninyo na to nakaperahan na ito. Pero meron din ako nakikita rito, may mga dealings kayo na gagawin, pero maging maingat po kayo. Ayan ang sinasabi. Maging maingat kayo dun sa mga dealings na gagawin ninyo. Kasi pwedeng yung kausap ninyo, meron siyang hidden agenda. So, tingnan pa natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano pa yung paparating para sa'yo. Aquarius. Ano pa po ang paparating for Aquarius? Spirit Guide. Okay, King of Cups. So, yung emotions nyo talaga, control your emotions. The Star. May minamanifest ba kayo rito? Ayan. 8 of Pentacles. So, medyo yung iba sa inyo, kung may minamanifest kayo rito, kulang daw yung pagmamanifest nyo. What I mean is, you need to take actions po talaga. Actions yung kailangan ninyong gawin dun sa mga minamanifest ninyo. Hindi lang daw totally, magmamanifest kayo. Kailangan nyo rin daw yan, gawa ng actions. Kasi, ayan, kulang po yung binibigay ninyo. Parang ganito, akala mo, sabi natin, lagi naman po ako nagmamanifest, every ganito, every ganyan. Kulang daw yon. Kailangan may actions, yun yung sinasabi sa'yo rito. Okay? So, it's time to control your life. It's time to control your finances, Aquarius. Yan lamang po, maraming salamat and more blessings to come.